Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, batang lumaki sa pananakit ng sariling mga magulang, mapapatawad pa ba? Lalaking ampon at katulong, matagpuan kaya ang halaga niya? Drug user na, naging pusher pa, magbabago pa ba? Makikita pa ba nila ang tama at tunay na sandigan? Constant, dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. We live in a world that is constantly changing and evolving. Societies change and people change. And when you put your trust in something or someone that changes constantly, we are left alone and without someone to lean on to. Naghanap si Daniel ng taong masasandigan. Mga kapamilyang maaari niyang mahinga ng saklolo sa oras ng kanyang pighati. Matagpuan kaya niya ito? Panoorin natin ang kanyang kwento. Gusto niyo bang ma-enhance yung galing ninyo, ma-enhance yung mga kakayahan ninyo? Ito ang sekreto ko. And then he introduced me to the group of people na nakasuot ng abitong itim. All for me to realize that ang pinasukan ko na pala ay kulto. I felt so good about being part of that group. Bukod sa tanggap ka, I'm growing kasi parang lahat ng ginagawa ko accepted. Bata pa lang, naririnig na ni Daniel sa ibang tao na siya'y ampon. Dahilan kung bakit napalayo ang kanyang loob sa kanyang pamilya. Minsan talagang nahahalata, parang obvious na ibang-iba talaga yung aking itsura. So that added up to my feeling parang hindi ako belong sa pamilyang to. Parang ano ba naman to, parang ang pangit naman ito kumpara dito sa ibang mga anak mo, ang pangit nito. Masakit sa akin na marinig na pangit ka, na adopted ka, na maitim ka. Ang samahang pinasok ang siya ring nag-udyok sa kanya upang matutong magnakaw. You need to do something really bad to prove your worth. That's what they have sa tropa namin yun. For the first time in my life, I felt na parang sikat ako. And that was what's missing. Gusto ko rin ma-feel yun. Kahit saglit sa buhay ko, na nasikat ako. Dun sa barkada ko, I felt na parang lahat na gawin ko, okay siya. Appreciated siya. Sa pag-aakalang doon makikita ang sarili, patuloy na nagpaalipin sa samahang kinabibilangan si Daniel at nalulong sa kung ano-anong bisyo. This time, nagnanakaw ako, smoke ako, nag-iinom ako. And well, I'm not playing with girls, but I had a chance of doing things that can make them papaasa-paasa, yung mga ganun mga para-paraan. And all of these things, I felt appreciated. I felt it was good. I felt it was okay. At isang bagay pa ang kanyang lakas loob na pinili, ang pagpasok sa isang kulto. This group, I think, believe in the spirit of the dead. That we believe na magbibigay sa amin ng lakas. Every Saturday, we go there. Pagdating sa kalagitnaan, there is that red line right there. We need to kneel down there. Maglalakad kami na nakaluhod hanggang sa unahan. Yung mga pinuno na iba, pupunta sa gitna, they will chant a couple of things. Tayo magkakaroon ng lakas sa lahat ng aspeto. Lakas spiritual, lakas mentalidad, lakas intellectual, and lakas emosyonal. I felt so confident. Uuwi ka o alis ka na parang ang lakas ng loob mo. Yung parang pwede mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Sa kabila ng saya na naidudulot ng samahan, hindi ito sapat upang punan ang kakulangang nadarama ni Daniel. Parang I felt so different. Noong una parang nagiging okay, pero habang tumatagal, I'm starting to fight it. I'm starting not to like what we're doing. Dala ng pangungulit ng ama na siya ay dumalo sa isang Kristiyanong gawain, nagtungo si Daniel na mabigat ang loob. Ngunit sa hindi inaasahang pagkilos ng Diyos ay nakarinig siya mula sa isang pastor ng mga salitang, Mag-ingat kayo sa pagpasok niya sa dilim. Mag-ingat kayo sa paggawa niya ng mga maling bagay. Hindi naaalis ang katotohanan na nasa dilim ka pa rin. Nakikita mong paligid, kaya akala mo okay na nasa mundo. Okay na nasa dilim. Pero hindi naaalis yung ideya na ikaw pa rin ay nasa dilim. And that's exactly what I was feeling. And that made me realize that everything that I'm doing was wrong. I was crying and I said, Lord, hindi ko na kayang baguhin ang sarili ko. Only you can change me. So kung ano man mangyari, I would stop everything that I'm doing and I'm gonna start doing what is right. It was a breath of fresh air. I felt so good about myself. Ito talagang pinaka nagbigay sa akin ng leverage para
magkaroon ng totoong pagbabago. Kailangan minsan tanggapin mo talaga yung pagkakamali mo and let everybody know that, hey, nagkasala po ako, masama pong nagawa ko, huwag niyo akong gayahin. Nagdesisyon si Daniel na umalis, ngunit hindi ito naging madali. Sabi ng mga katropa ko, hindi pwede yan, dude, magagalit si senyor. Hindi pwedeng magagalit yung mga senyores namin. We cannot in any way get out of there, nang ganun-ganun lang. Tawag, lagi ako nakaka-receive ng tawag sa kanila na ako ay papatayin nila pag ako ay nagsalita, pag umalis daw ako. May mga letter kami sa bahay, binabato kami paggabi ng bato na may papel na pagbabanta. Sa pagnanais ng ama ni Daniel na tuluyang mabago ang buhay ng anak, hinarap niya ang mga miyembro ng samahan at kinausap. Bilang isang ama para kay Daniel, pinakita ko sa kanyang mahal ko siya, na kaya ko siyang ipaglaban, na andito lagi ako sa katabi niya. So, kailangan ko puntahan yung mga taong yon, kausapin, ay lahat naman sila nakinig. Wala namang hostility. Hindi naman nila kami ginalaw, hindi na kami sinaktan o what. Talagang gumawa kami rin ng paraan bilang mag-asawa na maramdaman ni Daniel na mahal namin siya. So we go out together. Kaming dalawa minsan, mostly with his dad, para ma-assure. Kasi iba yung nag-iisa siya at nakatuto kami sa kanya. Sa kabila ng madilim na kahapon ni Daniel ay ang makulay na kinabukasan. Nakatapos siya sa kolehiyo at ngayon ay isa ng motivational speaker. Ginamit rin niya ang talento sa musika upang magturo sa mga kabataang tulad niyang minsan ay naligaw ng landas. Nagbago yung buhay ko, lahat ng panan ko sa buhay, I gained the success in life that I have right now because of the love that He had for me. Na lahat ng mga bagay na nangyari sa akin was for the purpose of sharing to everyone that there is always a light at the end of the tunnel. And that two things, matuto ka sa mga nagawa kong mali na huwag mo nang gawin, at sa mga tao na nakagawa na ng pagkakamali, matutunan nyo na humingi ng tawad sa Panginoon, magsuko ng buhay ninyo. Kung dati, tingin ko sira yung pamilya namin because dun sa mga issues na hindi ako tanggap nila because of the Lord Jesus Christ, of me accepting Christ as my Savior, and na-feel ko yung pagmamahal ng Panginoon. Na-feel ko na rin lang lahat ng pagmamahal ng tao, including my family. So our love for each other became stronger than ever. And as a family, we sing together, we pray together, we minister together, we inspire people together. So we're all in this together. I'm sure marami makaka-relate sa naging magulo, masalimuot na buhay ni Daniel. Una nga sa lahat, ampon siya. Pero para na rin siyang nabully eh. Talagang tinatawag ka ng gano'n, ampong ka, masakit, no? So, naging biktima na siya ng bullying dahil yung mga parents naman niya, ipinakita ang pagmamahal sa kanya. So, siguro yung mga katulad ng nararanasan ni Daniel, kailangan talaga ay merong tumutok sa kanya na ipalawanag ito. At I can understand kung bakit siya napunta dun sa mga satanista eh. Kasi he wanted power. He wanted to assert himself. Daniel was hurt by his own relatives who he thought were the people he can trust. But in the end were the ones who hurt and neglected him. It was the concern and the love of a pastor who God used to show Daniel real and consistent love that only the Lord Jesus Christ can give. In Psalms 36:7 it says, "How precious, O God, is your constant love. We find protection under the shadow of your wings." Do you want to experience a consistent love and protection that never fails? There is someone who is always constant, and He has a name. His name is Jesus. Pray with me. Father God, salamat po, O Lord, sapagkat tunay nga, Panginoon, na sa kabila ng mga nararanasan namin, Panginoon, na kami po ay powerless, na kami po, Panginoon, ay biktima dahil sa mga akusasyon ng mga tao sa amin. Alam namin, Panginoon, na nandiyan ka. Alam namin, O Diyos, that you are our fortress, our strong tower, O Lord. At alam ko, Panginoon, na may magandang plano ka sa aming buhay. Lord, nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, mga maling desisyon, Lord God. Lalo na yung pagsama ko sa mga masamang barkada, O Lord, at sa mga bisyo. Linisin niyo po ako, Panginoon. And now, Lord, I know that I can fully trust you because you died in my place. At binayaran mo ang kasalanan na dapat sana, Panginoon, ako ang dapat nagbayad, Panginoon. Salamat po sa iyong
precious blood na siyang tumigil sa krus ng Kalbaryo para ako ay iligtas at makaranas, Panginoon, to be in the kingdom of light. Lord, pumasok po kayo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At mula ngayon, Panginoon, ako po'y susunod sa inyo pong tinig. Susunod, Panginoon, at maglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org. Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang nila oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kakadonate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Dahil sa isang pagkakamali, nasira ang magandang samahan ng mga magulang ni Jemuel. Di kalaunay, nauwi ito sa hiwalayan na naging sanhi ng pagkasira at pagkawatak-watak ng kanilang pamilya. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Joel, anong ginagawa mo dyan? Subalit, matinding pagdidisiplina ang kanyang naranasan. Ano naman ang ginawa mo, ha? Halika, sisilip kita ng ko. Naalala ko po nung ako'y bata pa, sinilid po ako sa sako. Tapos tinalian po yung sako. Tapos tinatakot-takot ako. Ganun ka pait yung aking nararanasan nung kapanahonan noon. Ang kalupitan na kanyang naranasan ay nagtulak sa kanya na magrebelde at maglayas. Marami po ako naging mga kaibigan ng mga adik-adik, mga sugarol, klase-klaseng tao ang nasasalamuha ko. Hanggang sa kung ano yung mga kaibigan ko, yung mga ginagawa nila, ginagawa ko rin. Napasama rin siya sa mga rambol ng kabataan kung saan isa sa kanilang nabugbog ay lubhang napuruhan. Bali-balita nung kinabukasan na yung aming binugbog daw is critical. Jibel! At isa pang balita ang sa kanya'y tumambad. Ako yung napagbintangan doon na meron daw akong pinatay doon sa tulay. Pinaghahanap ka ng mga pulis ngayon. Pero hindi ako gumawa no. Napagbintangan lang ako dahil yung tsinelas ko naiwan daw doon sa tulay. Kasi yung time na yon, yung kaibigan ko, hiniram yung tsinelas ko. Kailangan mo ng umalis. Pre, maraming salamat ha. Kaya ang ginawa ko, nagpaalam ako sa auntie ko na pumunta ako ng Maynila. Lumuwas siya patungong Maynila para magtago mula sa mga otoridad. Nung nagpunta ako ng Maynila, lalong gumulo po yung buhay ko doon. Una, nagtrabaho muna ako sa construction. Tapos nung nagkapera ako, syempre binata, nag-aroon ako ng mga kaibigan ng mga drug pusher. Hanggang sa bumalik uli yung pagiging addict ko noon. Hindi lang ako nakontento noon, kundi bumibili pa ako sa kanila ng shabu at nagbibinta ako noon. Halos mawala siya sa kanyang katinuan dahil sa patuloy na paggamit ng droga. Ito ang nagtulak sa kanya para manalangin. Ang nasabi ko po, Lord, bago man lang masira yung buhay ko, ay bago man lang ako mabaliw, makapangasawa muna ako, Panginoon. Nung lumipas marahil yung 1 taon, nakilala ko po yung misis ko.
Taong 2000 nang sila ay ikasal ni Bernadette, ang babaeng sagot sa kanyang panalangin. Ngayon pumunta ko kami dito sa Lawag, dito kami nag-aalaga ng baboy. Pero hindi ko po alam na yun na pala ang plano sa akin ng Panginoon. Isang kakilala ang nagyaya kay Jemuel na dumalo sa isang Kristiyanong gawain. Sinamahan ko siya dahil nung kapanahonan din noon, talagang salat kami noon. Kaya ko lang siya sinamahan dahil gusto kong mangutang sa kanya ng pera. Nagulat na lang ako na masaya sila nag-ano doon, masaya sila nagpupuri doon. Sa tagpong iyon, isang pagsubok naman ang dumating sa kanilang mag-asawa. Nagkasakit naman po yung misis ko noon. Nagkasakit siya ng TB sa buto. Kalahati po ng kanyang katawan ay hindi niya na maigagalaw. One day, nagising na lang po ako na hindi ko na maihakbang yung mga paa ko. Sinubukan kong gumabay para akong bata na gumagabay. Talagang hindi ko siya maihakbang. Hindi ko alam kung bakit. Kasabay ng kanyang pagkakasakit ay ang pagbubuntis niya rin sa kanilang ikalawang anak. Humiling po ako sa Panginoon na palakarin niya ako. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko po ng himala. Ang tagpong ito ang nag-udyok kay Jemuel na lumapit sa Panginoon. Hinanap ko po yung church sa pinupuntahan namin. Nung nag-altar call po yung aming senior pastor, lumapit po ako. Sabi niya kasi kung sino yung mga may prayer request ay lumapit. Ang prayer request ko ay makalakad siya at saka makapanganak siya ng normal. Naging daan ito para maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Gabi-gabi pag nasa bahay, nagbabasa ako ng Biblia at nananalangin. Naalala ko nung nakikipag-covenant ako sa Panginoon noon. Sabi ko, Lord, kapag nakapanganak ng normal yung misis ko, tigil ko na po yung aking paninigarilyo at saka yung aking pagsusugal. Lumipas ang ilang araw at isang himala ang kanyang nasaksihan. Tumawag yung kapatid ng misis ko. Sabi niya, Kuya Jim, si ate nanganak, normal. Kaya sabi ko, praise the Lord, totoo talaga ang Panginoon. At sa pangalawang pagkakataon ay nanalangin si Jemuel para sa isa pang himala. Lord, isa na lang Panginoon, nangingi ko sa iyo. Palakarin mo po yung misis ko at tigil ko na yung pag-iinom ko. Kung kinakailangan, magpastor ako Panginoon. At hindi sila binigo ng Panginoon dahil muling nakalakad si Bernadette. Siyempre, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil doon ko nalaman na talagang totoo ang Panginoon, na talagang siya ay naghihimala. Bilang pasasalamat niya sa Panginoon, nagpagamit siya ng buong puso sa gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Pag sumasakay ako ng bus, nangangaral ako ng salita ng Panginoon sa bus. Tapos sa jeep, nangangaral ako sa jeep. Nangangaral ako sa palengke, nag-street preaching. Naging ganap din na pastor si Jemuel. Mula noon hanggang ngayon, ginagawa niya ang kanyang tungkulin sa simbahang ipinagkatiwala sa kanya. So yung aking kubinan sa Panginoon noon na talagang hanggang ngayon ay lagi-lagi kong sinasariwa. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pamilya na pwede kong ipagmamalaki Panginoon. Na Panginoon, andito yung ipinagkatiwala mo sa aking pamilya, buo kami Panginoon. At kahit mapait ang kanyang karanasan sa nakaraan, mas pinili niya pa rin gawin ang magpatawad at magmahal. Sa nanay ko, sa tatay ko, negatiting wala po akong galit sa kanila. Hanggang ngayon, panalangin ko sa Panginoon na magkita kami ng nanay ko eh. Ay kung sakaling nanonood yung nanay ko, sasabihin ko sa kanya, Nay, kahit ganun po yung nangyari sa amin, sa ating pamilya, Nay, hindi pa rin nababawasan yung pagmamahal namin sa iyo. Tatanggapin pa rin kita ng buong buo. Yung nagbibigay aral sa akin, yung pag-ibig lang eh. Kaya ngayon, hindi lang siya tagapagligtas, hindi lang siya hari sa buhay ko, kundi siya yung tatay ko. Wow! Grabe ang buhay ni Jemuel. Masyadong masalimot. Pero one thing na nakita ko doon ay talagang may plano si God sa kanya. Nakita niya naman yung buhay niya. It's a wasted life. Pero si God, pag tumawag ka sa panahon ng mga kagipitan, He is the God who answers. It is only Jesus Christ who can really restore us from the pit of sin and save us from life struggles that we cannot seem to overcome. Only the amazing grace of Jesus is persistent and constant. We can truly trust in Him. To remind us of God's constant love and grace, we have an online Bible-based devotional app called Tanglao.
It can give you that daily dose of inspiration that can be an encouragement to you. You can also call our prayer center 24/7 if you need counseling and prayer. We're always here to answer your calls. We will be right back after this short break. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Tayo magkakasama-sama na naman sa isang programang alam ko na Kilala sa kanilang lugar si Ruben hindi lamang sa kanyang pagiging radio host sa City of Mati, Davao Oriental, kung hindi dahil laman siya ng mga aktibidad na tumutulong sa kanilang komunidad. Mula sa sangay ng pamahalaan hanggang sa mga NGO gaya ng Operation Blessing, laging handang sumama si Ruben upang makatulong sa kapwa. Sa estado niya ngayon, walang bakas na minsan siyang nabuhay bilang salot ng lipunan. ang kinalakihan kong family ay dysfunctional. Hindi ko makalimutan, minsan itusan ako malengke. Eh, syempre, naglalaro ako Kesa nagdabog, meron akong dalang basket at hinampas sa akin. Hindi ko makalimutan yung first time na dumugo yung ilong ko sa physical abuse na aking naranasan. Bagamat nasasaktan ng ina, hindi niya ikinatuwa nang minsang biglaan silang maiwang magkakapatid ng kanyang mga magulang upang lumuwas ng Maynila dahil sa pagbagsak ng kanilang negosyo. Merong emptiness, may longing. Yung relationship na gusto ko sanang makita sa bahay ay hindi ko nakikita. So napabarkada, nagturo sa akin na paano magsugal, paano uminom, magsigarilyo, magmariwana, at magrebelde sa mga magulang. Nang pinasunod na si Ruben ng mga magulang sa Maynila, sa halip na maging maayos na ang kanyang buhay, ay mas lumala pa ang kanyang pagbibisyo. Toma kada gabi, tapos marijuana, at merong instance na pag high ka kasi, fearless ka Nung lumabas ako, galing doon sa aming session, habang ako naglalakad, may nagrarambulan doon sa iskinita. Sumisigaw ang nanay ko sa kabilang dulo dahil na nga, ako'y nakangiti pa habang naglalakad. Sa kabila nito ay tila may kulang pa rin sa kanyang buhay. Kaya naman, hindi siya tumanggi ng isang imbitasyon ang kanyang natanggap. Incidentally, Friday night, hindi ako nakainom. Yung kapitbahay namin na dating manghuhula, na nakakilala na sa Panginoon, niyaya ako, attend ka naman ng Bible study. So, sige, wala namang ginagawa. Attend. At nung nagpatanggap, tanggap din. At nung umattend ako ng church service, tuloy-tuloy na yon. No? Nagtaka na yung aking kawan-unwan gabi-gabi ng marijuana at alak na hindi na ako bumupunta sa kanya. At doon na, nahubog ako. Ben! Sa Panginoong Hesus nga natagpuan ni Ruben ang makapagpupuno sa kanyang buhay. In 24 hours, yung aking appetite sa alcohol, sa sugal, sa nicotine, sa marijuana, lahat ay nawala. For the very reason na it's really indeed a miracle. Ibig sabihin, it's not by human might, it's not by human power, it's by my spirit, says the Lord. Diba? Zechariah 4:6. So, it's the work of God. Kaakibat ng kanyang pagbabago ay ang pagpapatawad at isang maayos na relasyon sa kanyang ina at iba pang kapamilya. Kaya naman, ngayon na may sariling asawa at mga anak na si Ruben, sinisikap niyang isagawa ang mga natutunan mula sa kanyang nakaraan. Nabanggit ko dati na hindi ko ipaparana sa aking mga anak yung naranasan ko sa aking paglaki. At nakakaramdam sila ng respeto mula sa akin, maging sa kanilang nanay. Hindi ko narinig minsan na sabihan ako ng I love you. Ngayon ay talagang sagana sa I love you. At may mama chup-chup at I love you bossing pa. Ngayon, hindi lamang puno ng pagmamahal at pangunawa si Ruben.
Nag-uumapaw pa ito mula sa Panginoon kaya hindi siya mapigilang tumulong sa ibang tao. I cannot live without God. And I don't want to live without God. Wow, grabe ang transformation ni Ruben. At talagang ito yung sinasabi ko all along na si Jesus Christ, He is enough. Hindi mo na kailangan talaga ng magpa-doktor ka pa. Yung rehab, okay yan. Basta may intention kang gumaling. Pero yung sa kanya, talagang biglang nawala ang kanyang appetite. Ito talaga ang kapangyarihan ng Diyos pag sinuko mo ang buhay mo sa Kanya. Ang tanong ko ngayon sa iyo, have you been hurt by your own relatives, friends, or people you thought you could trust? God wants you to know that He understands what you are going through and He wants to heal you. Let me pray for you. Father God, salamat po for sending your Son, Jesus Christ, on the cross of Calvary to redeem us from all our sins, from all of the wicked ways, Lord God, that we have done. Panginoon, marami pong salamat sapagkat maraming nanonood ngayon at katulad, Panginoon, ng nakita naming istorya, Panginoon, I release healing. I release restoration doon sa mga tao ngayon ay gumon sa bisyo at hindi sila makawala. Anumang demonic strongholds that is trying to limit you, to contain you, and put you in a box that continues to victimize you right now. In the name of Jesus, if you are praying with me, I declare that by the power of the Son of God, in the name of Jesus, I release you from that bondage. I break the chains in the name of Jesus. Kapatid, anumang meron ka, anxiety spirit, depression, I rebuke those spirits right now in the name of Jesus. And when the Son of God and when the Spirit of God sets you free, you are free indeed. Dinideklara ko, kapatid, ikaw ay malaya na. At sino mang mga may karamdaman na sumasabay sa atin ngayon, in the name of Jesus, Jesus came to give us liberty, to heal. So in the name of Jesus, I declare healing right now for that diabetes. I declare healing for that cancer in the name of Jesus. I declare healing for that woman with myoma, from that woman with PCOS right now. You are healed in the name of Jesus. You have a problem with your feet, in the name of Jesus. In the name of Jesus, the Lord is aligning your feet right now. In the name of Jesus. Merong butas ang iyong puso, the Lord is healing you right now in the name of Jesus. And from addiction, anumang addiction yan, I release you right now. I set you free. I break the chain through the power of the Holy Spirit of Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. There may be no constant in this world that we live in, but there is always a God who is always there and will never leave you and me. He loves us more than we can ever hope for or imagine. Let me read a psalm David himself wrote when he experienced a troubling event in his life. It reads, Lord, your constant love reaches the heavens. Your faithfulness extends to the skies. Your righteousness is towering like the mountains. Your justice is like the depths of the sea. People and animals are in your care. Ang Panginoong Diyos, ang ating sandigan, kailanman. Trust, know, and obey Him. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at sa inyong panonood. I will see you again next week. Same time, same place. God bless you more and have a wonderful day.